Naunawaan ko. Walang paliwanag, diretso sa kwento. Narito ang Kabanata 1 ng Ang Panday at ang Alamat ng Palakol sa Chaong. Kabanata 1, Ang Panday at ang Alamat ng Palakol sa Chaong. Sa pusod ng Chaong, Calabarzon, kung saan ang bawat ingay ng bakal ay sumasabay sa pintig ng puso ng nayon, nakatayo ang isang maliit na pandayan. Mula rito ay lumalabas ang matinding init at ang malakas na tunog ng martilyo na bumubunggo sa bakal. Ito ang pandayan ni Mang Ricardo, isang lalaking may mga bisig na kasing lakas ng pinanday niyang bakal, at may puso na kasing init ng kanyang apuyan. Ang bawat sandata, bawat kasangkapan na lumalabas sa kanyang pandayan ay tila may sariling kaluluwa, gawa sa pawis at sipag ng isang tunay na maestro. Kilala siya sa buong lalawigan, hindi lamang sa husay ng kanyang gawa kundi pati na rin sa kanyang tahimik na paggalang sa mga lumang tradisyon. Sa gilid ng kanyang pandayan, sa isang munting tindahan ng mga sariwang gulay at prutas, nakaupo si Aling Sita. Siya ang asawa ni Mang Ricardo, ang nagbibigay ng liwanag sa bahay at sa pandayan. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga gulay, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakamasid kay Mang Ricardo, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Si Aling Sita ang nagpapanatili ng kaayusan sa kanilang buhay, ang nagpapakalma sa init ng apoy sa pandayan, at ang nagbibigay ng matamis na ngiti sa bawat dumarating na mamimili. Isang araw, habang abala si Mang Ricardo sa pagpapanday ng matulis na palakol, naisip niya ang isang alamat na matagal nang ipinapasa sa kanilang angkan, ang alamat ng isang makapangyarihang palakol na nagtatago sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Sinasabi ng kwento na ang palakol na ito ay ginawa ng mga sinaunang panday ng Chaong, at may kakayahang magbigay ng lakas sa sinumang karapat-dapat na makahanap nito. Ngunit sinasabi rin na ang sinumang gagamit nito sa masamang paraan ay sasapitan ang kapahamakan. Sa loob ng ilang araw, ang isip ni Mang Ricardo ay naging abala sa alamat. Ang bawat pagtama ng kanyang martilyo ay tila naging isang tanong, "Nasaan ka, palakol ng alamat?" Isang hapon, habang papalubog na ang araw at ang kulay kahel na sikat ay dumadaan sa butas-butas na bubong ng pandayan, dumating ang isang lalaki. Matangkad siya at matikas, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap na hindi agad mabasa. Siya si Mang Miniong, isang tanyag na mangangaso mula sa kalapit na baryo. Kilala si Mang Miniong sa kanyang tapang, ngunit mas kilala siya sa kanyang matinding pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan at pagkilala. Diretso siyang lumapit kay Mang Ricardo. "Mang Ricardo," wika ni Mang Miniong. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamadali, "Nabalitaan ko ang iyong kahusayan. Narinig ko rin ang lumang alamat ng palakol sa kagubatan. Nais kong ipagawa sa iyo ang isang palakol na kasing lakas, o mas malakas pa, sa alamat na iyon. Hindi ako magdadamot sa bayad, basta't ang palakol na iyon ang magiging pinakamakapangyarihang sandata sa Chaong." Tumingin si Mang Ricardo kay Mang Miniong, ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalinlangan. Alam niya ang alamat, at alam din niya ang pagkatao ni Mang Miniong. Ang palakol na hinihingi nito ay hindi lamang para sa pangangaso, may mas malalim na layunin ang kanyang hinihingi. Sa likod ng kanyang tahimik na tindig, alam ni Aling Sita ang bigat ng desisyong nasa balikat ni Mang Ricardo. Handa ka na ba para sa Kabanata 2, o may nais kang idagdag o baguhin?